ibang balita, mula sa tensyon sa West Philippine Sea hanggang sa krisis sa Myanmar, ilang mahalagang regional concerns ang tinutukan ngayon ng Pilipinas at ASEAN. Kabilang na dito ang pagsusulong ng maritime stability at pagpapalawak ng tulong sa mga komunidad na apektado ng kaguluhan. Tinutukan niya ni Cristal Ramizares. Nilinaw ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na walang probisyon sa Provisional Understanding on Ayungin Shoal ng China at Pilipinas na nagbabawal ng reinforcement sa BRP Sierra Madre. There is no mention of that undertaking in the Provisional Understanding. Kasunod ito ng claims ni Chinese Ambassador Jing Quan na labag umano sa probisyon ang anumang uri ng pagkukumpuni o konstruksyon sa warship sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng patuloy na sigalot sa West Philippine Sea, tinatarget na ng ASEAN na matapos ngayong taon ang negosasyon sa Code of Conduct o COC sa South China Sea. Ang Code of Conduct na ito ay isang kasunduan sa pagitan ng ASEAN at China na naglalaman ng maritime rules at behavior sa karagatan. Kabilang rito ang usapin ng self-restraint, geographic scope, legal nature ng COC at ang relasyon nito sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. As of January, there have been monthly meetings of the negotiators. The Code of Conduct is it's all in consonance with the 1982 UNCLOS, as well as no diminution of the rights of third parties. Pangungunahan naman ng Pilipinas ang isang humanitarian mission sa Myanmar sa ika-4 na quarter ng taon para maghatid ng tulong sa vulnerable communities sa gitna ng civil war sa bansa. Hindi pa nakikita ang posibilidad ng pagbabalik ng Myanmar sa ASEAN, pero nananatili ang kanilang 5-point consensus sa pagtugon ng krisis sa naturang bansa. It may not happen yet, but let's see how the compliance that they can give. But ASEAN is patient. ASEAN is still looking for whatever they can give. Lumagda na rin sa Treaty of Amity ang 4 na karagdagang bansa na Sweden, Poland, Romania at Lithuania kasabay ng 50th anniversary ng kasunduan na ito ngayong taon. Sa pagtatapos ng 59th Foreign Ministers Meeting sa ilalim ng Philippine Chairship, pinatunayan ng ASEAN ang hangarin nito na kaya nitong mapanatili ang mapayapang ugnayan ng mga bansa sa loob at labas ng Southeast Asia. Cristal Ramizares, IBC News.